Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ay tatakal natin ay si geometric gradient. Okay, sa previous video, ang tinakal natin ay si uniform arithmetic gradient. Kung saan doon, ang ating pag-increase or pag-decrease ay ina-add lang natin yung increase natin sa ating pinaka-first cost natin or yung una nating bayad or una nating kita. Pero dito naman sa ating geometric gradient, meron pa rin. Meron pa rin tayong increase dyan or kaya man decrease. Pero may a fixed percentage na. Kumaga, yung ating pag-increase ay nakadepende dun sa ating previous value. Tulad lamang to ng ating compound interest. Kung saan nga, nakadepende yung ating pag-increase doon sa ating previous na value. Kumaga, halimbawa meron tayong 10% increase. So yung 10% increase na yun ay nakadepende dun sa ating previous na value. So halimbawa meron kang 1,000, then meron kang 10% increase, so meron kang 1,1. So yung 1,100 na yun, sa next payment mo ay madadagdagan by 10% naman. Okay, so ganun siya sa ating geometric gradient. Para sa ating geometric gradient, meron tayong variable na r. Yung value na R na yan, hindi yan yung ating nominal rate, kundi ayan yung ating fixed percentage. Kumbaga, kung gaano ba kalaki yung in-increase or din-increase sa ating first cost or yung kanyang previous value. Okay? So dito wala namang kailangan tandaan formula. Gamit pa rin tayo dito ng summation. Okay? Pero medyo may pinagkaiba na konti. Kasi sa uniform arithmetic gradient, nag-a-add tayo. Dito naman, tayo ay nagmumultiply na. Bakit? Kasi nga, mayroon tayong fixed percentage. Kumbaga, nakadepende nga, tulad ng sinabi ko kanina, nakadepende yung ating pag-increase dun sa ating previous na value. Okay? So, diretso na tayo sa ating sample problem para at least maintindihan natin kung ano ba yung sinasabi ko. Para sa ating sample problem number 1, sinasabi lang dito na meron kang machine na meron 1,500 maintenance cost. Pero ang nangyayari, kada taon ay nagkakaroon ng increase sa 10% sa taon sa loob ng 6 years. Okay? Tanong sa atin, ano daw yung present worth ng mga maintenance cost kung meron ka daw interest na 8%, kaya man interest na ay 10%, or interest na 12%. Okay? So, itong sa 8, 10, siya tulad ito tinatawag natin na I. Then itong 10% na ito yung R natin. Okay? Siya yung R natin sa ating cash flow diagram nito. Okay? Tandaan po natin, hindi po yan yung ating nominal rate, kundi yan yung pag-increase na ating first cost taon-taon. Okay? So, para sagutan yan, gagawin na natin ay solve lang natin or pakita lang natin yung kanyang cash flow diagram. Sabi sa atin, sa ating first year daw, meron tayong 1.5 na maintenance cost. Then every year ay nag-increase siya ng 10%. Kaya meron tayong 1.1 dyan kasi nga increase siya ng 10%. So yung 1 na to, ayan yung previous value niya, which is itong 1.5 na to, na-increase siya ng 10%. So 1.1 tayo dyan. Okay, then every year, nag-increase siya ng 1.1%. Okay, sir, bakit tayo nag-square? Kasi nga ito yung ating previous value, di ba? So, dahil dito tayo nakadepende, mag-multiply tayo dyan ng 1.1. Dahil para silang may 1.1, pag minultiply mo sila, yung exponent nila ay mag-a-add lamang. So, meron kang 1 plus 1, so meron kang 2 dito. Okay, then the following year, mag-increase ulit siya ng 10%. So, magdadagdag ka ulit dito ng 1.1. So, 2 plus 1, meron kang 3, 4, hanggang sa makarating tayo sa ika-6 year natin. Ayun nga, nakamultiply siya sa 1.1 raised to may 5 natin. Kasi nga, from simula, wala ka naka 1.1 dyan. Pero sumunod, nag-i-increase na siya ng 1.1. Okay, so 1 raised to 1, 2, 3, 4, hanggang sa may 5 natin. Okay, so ang gagawin natin dyan, sabi, ay alamin lang natin yung ating present worth ng ating mga maintenance cost. So gagawin natin dyan, lahat sila, papuntahin natin sa ating present, which is sa 0 period. Okay, so paano gagawin yun? So, mula sa 0 period, tandaan natin yung simula, kung naaalala na, yung pinakauna natin bayarin na pinakamalapit doon sa ating reference, which is nga itong present natin. So, ganun siya kalayo. Meron tayong 1 dyan. Okay? Then yung pinakamalayo naman, which is ito, meron tayong 6 naman. From 0 to 6 tayo. Okay? Then, mapapansin nyo, meron tayong dalawang naka-raise dyan. Okay? Yung baba, alam nyo na to, which is yung ating interest rate, which is 1.08 raised sa may x. Bakit naka-raise x yan? Or bakit yan naka-divide? Kasi nga, tayo ay papunta sa present. So, liliit yung ating pera. Okay? Pero sir, ano naman to? Yung ating 1.1 raised sa may x minus 1. Ito naman yung pag-increase niya kada taon. Sabi natin kanina, sa may uniform arithmetic gradient, tayo ay nag-a-add ng increase niya. Dito naman sa ating geometric gradient, na-increase siya depende sa previous value niya. So, nangyari, kailangan lang tingnan natin yung pattern niya. Papansin po ba yung pattern? Tama. Makikita nyo na kada taon, nag-i-increase siya ng 1 ng exponent. So, 5, 4, 3, 2,
1, then dito, naka-raise siya saan? Naka-raise siya sa 0. Bakit sa 0? Kasi nga wala siyang nakamultiply dyan maliban kay 1. So, any number, di ba nga, kung natatandaan ninyo, ay any number raised sa 0 ay equal lamang sa 1 natin. So, nag-ano na tayo dyan, nag-add lang tayo na nag-add ng 1 natin. So, kailangan natin malaman kung ano ba dapat yung naka-exponent dito. Okay? So, ang pinakauna natin, ito, ang pinakauna natin dyan ay si 1.5. Diba? So, dapat, yung 1.1 na yan ay naka-raise saan? Dapat sa may 0. Kasi nga, nakamultiply pa siya sa may 1 natin. So, ano kaya yung value ng x na kapag minus mo siya sa any certain constant ay mag-equal siya sa 0? Okay? Ano ba pinakauna natin na x ito? Diba? 1. So, anong dapat i-minus mo sa 1 para maging 0 siya? Para naka-raise siya sa 0 at equal siya sa may 1. Para 1.5 pa rin yung ating first period. Tama. Dapat nakamunin siya sa may 1. Bakit? Kasi nga 1 minus 1 equal yan sa may 0. Okay? Then para following period, naka-raise na siya sa 1, di ba? So, di ba naka-raise ang period mo dyan ay 2 na. So, 2 minus 1, meron kang 1 dito. 3 minus 1, meron kang 2. Then 4, 3. Then 3, 4, and 5. So, na-follow niya yung ating pinaka-pattern. Kumbaga, lahat sila sakop nitong summation natin ito. So, babasin nyo ito sa may ating final na payment, which is ito. Meron tayong 6 na layo dyan, tama? Then, i-minus mo sa 1, meron kang 1.1 raised sa may 5. So, ayun lang yung ating pinaka solution dyan. Okay, so salpak nyo na sa inyong calculator, lalabas si P equals sa may 8,728.80. Okay, 8%. Kasi ayan yung una nating given, 8%. So, paano sir yung mga susunod natin mga solution? Meron ba mababago dyan? Meron. Ito lang, yung ating interest. Mababago lang ating interest dyan kasi nga ito lang naman yung nagbabago dyan. Same time yung ating R, which is yung 10%, ayan yung ating increase. Okay? Then 12%, meron tayo dyan na 7,685.40. So, ano napapansin nyo sa ating present worth? So, papansin nyo habang lumalaki interest, lumiliit naman yung ating present worth. Tama? So, from 8% na 8.7, naging ano siya nung pagdating niya sa may 1.12. Lumiliit siya. Kasi nga, sobrang laki ng interest, anong ginagawa natin kapag dinadala natin siya sa may present? Di ba tinatanggal natin interest? So, pag tinatanggal natin interest, yung malaking interest na mawawala. So, lumilit lang pinaka-wall niya sa may dulo. Okay? Ano lang po yun. Next. Sabi dyan, meron ito pinapakita na cash flow. Ang gusto na malaman ay makuha yung value ng P tsaka ng F natin. Okay? So, mukha siyang walang pattern, di ba? So, meron kang 1,000, 11, 121, 0, 1331, 1464.1. Pero meron yung pattern. At nakita rin naman dito yan. Okay, sinasabi sa atin na yung R natin ay 10% o yung pag-increase niya kada taon ay 10%. Samantalang yung ating I naman, yung ating interest ay 12%. So, tama lang din naman yung ating nasa may given. So, paano natin siya gagawin? So, dapat rewrite niyo siya in such a way na madali niyo makita yung pinaka-pattern natin. Sabi sa atin, di ba, naka-raise siya ay nag-increase siya ng 10% kada taon. So, validate natin kung tama ito ah. Sabi sa atin, kada taon, nag-increase siya ng 10%. So, meron tayo ditong raise sa 0, raise sa 1, 2, 3, and 4. So, tingnan natin na kung sa umpisang value ba natin ng 1,000 ay talaga nag-increase siya ng 10%. So, erase mo siya sa 1, squared mo, cube mo, or erase mo sa 4. Tingnan mo kung tama lang itong ating value. Kasi kung hindi yan angkop o hindi yan tutugma, sabihin hindi siya geometric gradient. Okay? Baga wala tayong ano dyan, wala tayong shortcut dyan para paano siya isosolve. Okay? So, R mo, 10%, tama naman. Then, yung I or interest natin ay 12%. So, ang gawin daw natin, ay pupunta natin sila sa may ating P o sa ating present at saka din naman sa ating future natin. Okay? So, dito, makita nyo yung ating 1,000 naka-raise sa 1.1 raise sa x minus 2 over sa 1.12 raise sa may x. Okay? Ulit-ulit lang to. Gawin na natin. Tignan mo yung pinakamalapit na value mo sa may present mo. Okay? Ganun siya kalayo. Sa mula sa present mo. Di ba meron kang 2 periods? So, ang pinakauna mo dapat dyan ay 2. Okay? Then, bilangin, and then tignan mo rin yung pinakamalayo na bayarin mo. So, pinakamalayo mo dyan ay ito. So, gano'n siya kalayo sa ating pinaka-present natin. So, meron kang 6 dyan. So, yung ating start to end ay 2 to 6 lamang. Okay? Then, ganun din sa baba, nakadivide tayo kasi nga papupuntahin natin sila sa ating present. Tinatanggal natin yung ating interest. Okay? Naka-raise siya sa may x. Then ito, nakamultiply naman siya saan? Doon sa kanyang growth naman. Okay? Nasaan ba yung ating pinaka-first payment? Ito, di ba? Nasa may year 2. So, kailangan sa year 2 na yan, yung ating raise dito ay naka-0. So, paano gagawin natin? Saan ba siya
ano ba yung value ng x natin dyan? Di ba? 2. So, kailangan yung x mo ay naka-minus sa 2 para 2 minus 2 equals mo sa may 0. So, tama naman yan. Yan. Okay? Then, mapasin nyo sa may year 6 natin o sa period 6 natin, naka-raise ka sa 6 pero naka-minus ka sa 2. So, tama lang na naka-raise tayo sa may 4. Ulitin natin sa 1.1 dito. So, ayan yung ating pinaka-equation dyan. And ito natin magiging sagot. 3,846.13. Okay? Then, para naman sa ating future, gawin natin. Lahat naman doon sila, pupuntahin natin sila sa may future. Okay? Meron tayong dalawang pwedeng solution dyan. Ano yun? Iba na compute natin yung ating present, ang ating present word. So, ang pwede na gawin dyan ay pupuntahin mo yung present mo dun sa may future natin. Para magawa yun, gagawin na natin. Multiply mo lang yung ating present value na nakompute natin kanina doon sa ating interest na nakari sa may 8 natin. So, makuha mo ulit dyan ay 9,522.88. Okay? Meron tayong pangalawang solution dyan. Pangalawang solution natin dyan ay yung tulad ng ginagawa natin lagi, which is yung sa ating summation. Okay? Sir, kanina, naka na tayo. Naka-divide, di ba? So, ngayon naman tayo ay naka-multiply naman. Bakit kaya ganun? Kasi nga, tayo ay papunta sa future, ibig sabihin, lalaki dapat yung ating pera. So, pag lumaki yung ating pera, dapat para lumaki yung ating pera, dapat nakamultiply tayo dyan. Okay? Ganun pa rin yung ating interest. Okay? Yan yung ating value na lumalaki kada taon. Then dito naman tayo magkakatalo-talo. Sir, saan dapat naka-raise yung ating 1.1 o yung ating increase kada taon? So, dito naman, magbabasa din tayo sa ating pinakamalapit sa ating future, which is ito. Diba? Saan siya naka-raise? Sa may 4. So, kailangan umisip tayo na kung saan paano kaya magiging 4 yung ating naka-raise sa kanya. At the same time, palit siya ng palit habang lumalayo tayo. So, pasin natin. So, di ba sa may ating uniform arithmetic gradient, kapag tayo ay papunta sa may ah, present, anong nangyayari? I-recall natin. So, sa ating previous video, tayo ay naka x minus 1. Okay, nauna sa x bago yung kailangan mo i-minus. Pagdating mo naman sa future, naging 9 minus x tayo. Kumaga, nahuli naman si x natin. Then nakabase tayo dun sa ating pinaka-last na bayarin. So, ganoon din sa ating geometric gradient. Sa ating geometric gradient, dapat nakabase tayo dito sa may dulo natin. At paano siya bababa, baba. So, kailangan yung x natin ay nasa may kanang side kasi nga kailangan niya mag-decrease habang lumalayo siya sa ating future. Okay? Base nyo, 4, 3, 2, and 1, then 0. So, ano ngayon yung magpapa-force sa ating exponent kapag ang x natin ay 2? So, tama. Kailangan yung 2 ay ibawas mo dun sa ating 6 para 6 minus 2, meron tayong 4 dyan. Pag ang x mo ay 3, magiging 3 yan. Tama. Then, kapag ang x mo ay 4, magiging 2 yan. Then, kapag ang x mo ay 5, magiging 1 yan. Then, last, kapag ang x mo ay 6 na or pinakadulo ka na, 6 minus 6 raised ka may 0. So, 0 na yan. So, tama lang. Susunod niya lang yung ating pattern. Okay? So, i-solve ko na sa calculator natin. So, para sa makuha natin na sagot. Okay, nasa iyo lang kung paano mo double check yung sagot mo. Okay? Next problem. Sample problem number 3. So, dito naman, tinatanong sa atin kung sino daw ba yung mas makakatipid sa dalawang ito. Kasi sabi dito, si Eleanor daw ay nagde-deposit ng kada year-end ng 500 first year, 550 sa second year, 605 sa third year, and so on, at nag-increase siya ng 10% sa kanyang deposit kada taon. Okay, samantalang si Ronald naman ay nag-deposit kada year-end. Same sila ni Eleanor na kada year-end sila nag-deposit pero siya naman ay equal payment. So parang babalik tayo sa annuity natin na ang hinulog niya imbes na nag-increase ay 700 kada taon. And para sila nag-ipon for 10 years. So, sino kaya yung may mas malaking maiipon kung meron tayo yung 12% compounded annually or interest natin na 12%. Okay? So, pwede lang gawin. Kunin muna natin sino? Yung future ba o yung present ni Eleanor? Tama, yung ating future. Kasi nga ang tatanungin is yung magkano ba yung mas malaki yung inipon. So, para malaman mo kung sino may mas malaking inipon, kailangan pumunta ka sa my future natin. Kasi nga, lahat sila ay dito naman gagastusin nila Eleanor at Ronald yung kanilang mga naipon. Sabi, nag-iipon daw siya 500, 550, 605, or ng 10% kada taon. Mayroon dyan, ayan, pwede natin i-visualize na ganyan. So, nakareach siya sa 1, 2, 3, hanggang sa may 9. So, tama ba? Hanggang 9 lang yan. Tama, kasi nga, papasin nyo, nung nasa 2 tayo, 1 lang yan, 3, 2, 4, 3. So, tingnan natin yung pattern lang.
So, napapansin nyo na isa lang yung difference silang dalawa kada taon. So, gawin na lang dito para di mo na kailangang bilangin or hindi ka na magbilang mano-mano. Ah, i-minus mo na lang sa 1 yung ating period. So, meron kang 1.1 raised sa may 9 diyan. Okay? Times mo sa may 500. Okay, so ayan yung pinaka-R natin, yung 10%. Yung ating interest ay 12%. Okay? So, gawin natin, pabutin natin sila sa ating pinaka-future. Okay, so sa ating 10th year natin. Okay, so same, 500, nakamultiply sa 1.12 raised sa may x. Pero yung sa ating geometric gradient, na yung tandaan, paano ulit yung exponent natin na to? Kapag pupunta ka sa future, naka-minus x ka. Ang tanong na lang, ano yung i-minus mo sa ating x para maging kasame, pareha sila nung naka-raise natin sa may dulo. Okay, so naka-reach siya sa may 9, di ba? So ano ba kung ang x mo or yung pinakasimula mo ay nasa may pinaka-10th na natin or ayun nga, kaya naging 0 siya, saan mo ngayon siya i-minus para maging raise pa rin siya sa may 9 natin? Okay, so tama. So dapat 9 tayo dyan. 9 minus x. Okay, so bakit? 9 minus 0. Di ba? Meron kang 9 dyan. 9 minus 1, 8. 9 minus 2, 7. So 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So nakita nyo na pababa habang napupunta tayo sa may pinaka-9 natin o yung pinakamalayo na ating payment muna sa may future natin. Okay, so alam mo, 9 minus 9, 0, di ba? So ayan yung ating 500 na nandiyan. Ayan. Okay? So, compute natin. Kukuha natin sa 12,902.64. Okay? Ayan yung para kay Eleanor. E magkano kaya para kay Ronald? So, para kay Ronald, meron tayo dito na ganito. Wala tayong increase yan. Sabi niya, constant lang or equal payment lang tayo kada end ng taon. So, meron tayong $700 lang. So, gawin natin, papuntahin natin sa may future. So, simple lang ginagawa natin yan, di ba? So, ayun lang ang ating equation. Wala kang nakamultiply na increase kada taon dyan. Okay? Tanging yung ating payment lang at saka yung ating interest ang nandyan. Then, from 0 to 9 pa rin tayo dyan. Kasi nga, yung una nating payment na malapit sa ating future ay naka sa mismong 10th year natin. So, 0 to 9 tayo. Okay? So, ayan yung para kay Ronald. So, sino yung mas malaking ipon? Tama, si Eleanor. So, by how much? Gawin na natin ay i-minus natin yung inaipon ni Ronald. So, minus mo silang dalawa. So, ang mangyayari, si Eleanor ay may mas malaking ipon kumpara kay Ronald by 518 pesos and 54 centavos. Okay? Okay. So, last problem. May daw young man na gusto niya sa age of 40 ay mag-business na lamang siya. So, gusto niya sa edad na yon sa age na 40, makiipon siya ng 200,000 pesos. So, ang ginawa niya, nag-ipon siya or nag-deposit siya sa kanyang ika-25th birthday ng certain amount na nag-increase ng 18% kada taon. At ang gusto niya mangyari, ayun nga, sabi nga sa problem, ay makaipon siya ng 200,000 pesos sa kanyang 40th birthday. So yung kanyang naipon ay mayroong 9.6 interest kada taon. So ano daw kailangan na initial investment niya para makaipon siya ng 200,000 pesos. So ang tanong lang dito, paano natin malalaman kung ano yung pinakauna niyang deposit? So malalaman natin yan kapag renewing natin. So sabi natin sa kanyang 20th birthday ay gusto niya maghulog at sa taon ay mag-increase sa 18%. So ayan yung ating pinaka multiplier sa kanya, 1.18, 1.8 squared cube hanggang sa ika-48 natin. Okay? Okay, so nakita nyo dito, ano kaya naging pattern dyan? So sa 25, wala pa naka-raise. Sa 26, raise sa 1, raise 7, raise sa 2, 28, raise sa 3. So anong difference nila? Di ba 25? So para di ka na magbilang, ang gawin mo na lang ay 40 minus mo sa may 25. So meron kang 15 dyan o naka-raise ka sa may 15. So ang tanong sa atin, anong pinakauna niyang dapat na i-deposit. So, meron tayong dalawang pwedeng gawin dyan. It's either papuntahin natin siya sa present or papuntahin natin siya sa my future natin. Okay? So, then, ayan. Kinonvert ko na rin pala yung ating, ang kanyang birthday sa ating period niya. Okay, so first period niya sa kanyang 25th birthday and yung ang kanyang 40th birthday ay yung ang ating ika-16th period. Okay, so kung nag-aalangan nga, pwede tayo magbilang para at least hindi tayo malito. So dito, ang ginawa ko lang ay pinapunta natin siya sa my future niya. So bakit ako sa my future? Kasi nga sa aking future ay hindi ko na kailangan pa i-convert si 200,000 pesos ko sa kanyang present worth. Kumbaga, hindi ko na siya kailangan i-divide sa ating interest. Nakita na tayo sa ating future. Okay? So, papunta na lang natin sila sa ating future.
So, ang 200,000 pesos mo equals sa may summation ng C multiply sa 1.18, yung ating paglaki, raise sa 15 minus x, raise mo sa 1.096 raise sa may x natin. Okay? So, ayun nga, sabi ko sa natin, dahil yung ating pinakauna nating payment ay nasa may 16th period, ang ating simula dito sa ating summation ay 0. Yung pinakahuli, dito yun, pinakamalayo sa ating ah, future. 15 periods ang kanyang layo. Okay, so then ito naman yung 15 minus x, tulad sinabi ko kanina, tingnan natin yung yung ating pinaka-last pagdating natin sa future. Saan mo yung minus x para maging kaparas ng raise natin dito sa ating equation. Dahil, at kaya na alang yung ating pinaka-start natin dyan. Okay, dahil nag-start siya sa 0, so 15 minus 0, raise sa may 15. So, paras lang tayo dyan. And pababa tayo ng pababa hanggang sa kay year 15 natin or sa hanggang sa makabalik tayo sa period natin na naka 15 nga dito. So, 15 minus 15, raise na siya sa may 0. So, transpose. So, ilabas mo si C, divide mo yung natira sa may sa 200,000. Makuha mo yung ating first cost or yung ating first deposit na 1,715.30 pesos. Okay? So, ayun lang para sa ating geometric gradient.